Rahab hides the spies. Dito madalas kilala ang kwentong ito. Sa loob po ng 40 years sa loob ng 40 taon sa disyerto mula sa Egypt, sa mahabang panahon ng journey, sa mahabang panahon ng pagsubok at disiplina ng Diyos sa Israel, malapit na silang makapasok sa lupang pangako. Sa panahon pong ito, pumanaw na si Moises. Ang kanilang leader na ay si Josue na. Bago pa sila tuluyang makapasok sa lupang pangako, merong isang malaking hadlang, ang lungsod ng Jericho. May mataas na pader, may matibay na depensa. Konting-konti na lang, sa hinaba-haba ng paglalakbay ng mga Israelita, malapit na sila sa promised land. Pero, dadaan muna sila sa lungsod ng Jericho. Ang pwesto nila, kung iisipin natin yung location nila ng panahon na yan, nasa kabilang pangpang ng ilog ng Jordan, yung mga Israelita. Nagkampo muna sila sa Shittim at bago sila tumawid ng ilog, nagsugo ng 2 espiya si Josue para manmanan itong Jericho. Yung 2 espiya naman, pagpasok ng lungsod, tumuloy sa bahay ng isang babae, si Rahab. Sino si Rahab? Si Rahab nakatira sa lungsod ng Jericho. So, taga Jericho siya. Hindi siya Israelita. So, sa mata ng Israel, bahagi siya ng kaaway, itong si Rahab. Sa mata ng kanyang lipunan sa loob ng Jericho, si Rahab walang credibility. Isa siyang upahang babae. Isa siyang nagbebenta ng panandaliang aliw. So, Gentile, tapos sa mata ng lipunan, makasalanan. Yan si Rahab. Pero sa mata ng Diyos, si Rahab magiging halimbawa ng pananampalataya. Sa daloy ng kasaysayan, naging bahagi siya ng lahi ng ating Panginoong Hesus, lahi ng Mesiyas na mababasa natin sa Mateo chapter 1. Pero dito po sa Josue chapter 2, ang kwento nung mabalitaan ng hari ng Jericho yung tungkol sa 2 espiya na pumasok ng lungsod at tumuloy sa bahay ni Rahab, sinabihan si Rahab ng mga isinugo ng hari ng Jericho. Ganito yung nakatala sa verse 3 ng Josue chapter 2. Ilabas mo ang mga lalaking dumating sa iyo. Yung mga sinugo ng hari, kinakausap si Rahab. At pumasok sa iyong bahay. Sila'y naparito upang siyasatin ang buong lupain. Ang sagot ni Rahab sa kasunod na talata, mayroon nga pong mga lalaking nakatuloy sa amin. Ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasaran na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo, agad ay aabutan pa ninyo. So dito po, iniligtas ni Rahab yung mga espiya. Iniligtas kasi kapag nahuli itong mga espiya, ikukulong itong mga ito or worst, ipapapatay sila ng hari ng Jericho. Kinagabihan sa kwentong ito, bago matulog yung mga espiya, kinausap sila ni Rahab. Sa tagpong yon, ipinahayag ni Rahab yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Basahin po natin yung verse 9 hanggang verse 11 ng Josue chapter 2. At sinabi niya sa mga lalaki, so nagsasalita si Rahab dito, kausap niya yung mga espiya, nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain, yung Jericho. At ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin. At ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina sa harapan ninyo. So dito, isang hintil nagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Sinasabi niya na lahat sila sa Jericho natatakot sa Israel dahil sa kanilang Diyos. So si Rahab po naniniwala sa Diyos dahil sa mismong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Israel. Na sa mga ginawa ng Diyos, nabalitaan nilang lahat yon. Sabi po sa kasunod na verse 10, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo nang kayo'y lumabas sa Ehipto. Matagal ng panahon itong nangyari. Humigit kumulang 40 years na nung nahati o natuyo yung Red Sea at nakatawid yung mga Israelita. Pero alam ni Rahab, nabalitaan niya yung pangyayaring yon. At ang sabi pa niya,
at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreo na nasa kabila ng Hordan, kay Sihon at kay Og na inyong lubos na pinuksa. Nabalitaan nilang lahat yung mga pangyayaring ito. Ano yung epekto sa buong Jericho nung marinig nila yung balitang ito tungkol sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Israel? Verse 11. Nung mabalitaan namin yun, nanlumo ang aming puso. Ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo. So lahat sila sa Jericho, nanlumo, natakot, nanlumo yung kanilang puso. Bakit daw po? Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Again, nagpahayag ng faith, ng pananampalataya si Rahab. Then pagkatapos nito, humiling siya na iligtas siya at ang kanyang pamilya kapag sinalakay na ng Israel yung lungsod ng Jericho. Tumugon naman yung mga espiya dahil nagmagandang loob si Rahab and nag-iwan ng instruction na yung mga espiya, sabi kay Rahab, magtali kayo ng pulang panali sa bintana at tipunin niya yung kanyang pamilya sa loob ng bahay. Nung bumagsak na nga yung Jericho, si Rahab, pati na yung kanyang sambahayan, naligtas. Pero sayang no, kasi para sa mga taga Jericho, yung nabalitaan, yung narinig ni Rahab, narinig din nila. Marami yung nakarinig ng balita. Sayang kasi kakaunti yung naniwala. Natakot naman silang lahat. Nanlumo sila ayon sa description ng talata. Pero hindi sila lubos na sumampalataya sa Diyos ng langit at Diyos ng lupa. Pero si Rahab, siya ay sumampalataya. Kaya naligtas siya. Naligtas si Rahab. Ngayon, yung kaligtasan ni Rahab, hindi dahil siya ay mabuting tao o kaya karapat-dapat siya sa kaligtasan. Kundi, kaligtasan, yung dahilan ng kanyang kaligtasan dahil siya ay naniwala sa tunay na Diyos. Ayon sa Hebreo chapter 11 verse 31. Sa pananampalataya, si Rahab na nagbibili ng aliw ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. By faith, Rahab did not perish. Hindi napahamak with those who did not believe. At tayo naman sa James chapter 2 verse 25, yung pananampalataya ni Rahab, buhay at may gawa. Maraming mga taga Jericho nakarinig ng kapangyarihan ng Diyos, ng gawa ng Diyos. Lahat sila natakot. Pero iisa or iilan lamang yung naniniwala or naniwala sa Diyos. Pagtuturo sa atin na may pagkakaiba po yung natatakot lamang sa Diyos at sa nananampalataya talaga sa Diyos. Yung kwento ni Rahab sa Josue chapter 2, kwento po ng pananampalatayang handang harapin ang kahinatnan. Pananampalatayang may pagbabago ng katapatan at pananampalatayang umaabot sa buong sambahayan. Kung susuriin din po natin yung ating mga sarili at sa pagsusuri natin kung magiging tapat naman tayo, marami sa atin nais magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kaya lang po, marami rin naman sa atin, ayaw na kapag may kaakibat na sakripisyo ang pananampalataya. Na para bang gusto natin yung kaligtasan? Yes, gusto natin yon. Gusto natin na tinatawag tayong mga Kristiyano. Pero, ayaw nating magpalit ng panig. O ayaw nating baguhin kung sino yung sumasakop sa atin. Ni ayaw nating magsakripisyo. Gusto natin yung tayo ay sa Diyos at ang Diyos ay suma sa atin. Yes, gusto natin yon. Pero ayaw nating manindigan ng matatag at matibay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Ngayon po, abang pinag-aaralan natin yung mga piling talata sa Josue chapter 2, isaisip po natin yung mga katanungang ito para sa ating sarili. Handa ba tayong manampalataya kahit may kaakibat na pagtitiis? Handa ba tayong magpalit ng panig? Handa ba tayong magpalit ng allegiance? At handa ba tayong dalhin yung ating mga kamag-anak, yung ating pamilya sa pananampalatayang nagbubunga ng kaligtasan? Handa ba tayo? Katulad ng pananampalataya ni Rahab,
Hindi lamang basta paniniwala sa Panginoong Diyos. Hindi lamang basta narinig niya ang tungkol sa Diyos, kundi ang pananampalataya ni Rahab isang desisyon na may kasamang sakripisyo, may kasamang katapangan, at may impluensya sa sambahayan niya.